At ayan, kaya kami nandito sa mini farm ay aani po kami ng ano saging yan? Turdan. Ayan po oh, magulang na siya. Ayan, aani si Mister. Uy, daming bunga ng talong oh. Kung aantayin natin lumaki yan, baka hindi na lumaki. Yan, madamo na naman. Uy, biglang laki to ah. No? Oh, biglang laki to. May isang buwan yata ako hindi napunta dito. Oh, ang ating kalachuchi, ano ba to? Ayun, yung kalachuchi. Pareske. Yung katuray oh, biglang puno na po oh. Ganda. Ayan, ganyan po kakalat ngayon at kasukal sa ating mini farm. Uy, hala, nagtubuan to. Oh. Ba't nagkalat yan? Ayan, may mga tumubo. Yung palembong. At bukas kung matutuloy po ay may maghahawan po dito mga kapudiyan. Kung tayo lang maganda-ganda ang kita sa YouTube buwan-buwan parang gaya ng dati, ay yung kukuha sana ako ng tauhan dito kahit weekly siya nandito maghahawan tapos ayusin tanim kasi si Mister nga po ay busy. So siguro after na ng election ay kung manalo o hindi, pag hindi siya nanalo makakapokus siya uli dito kahit papano. Pag nanalo siya hindi ko lang alam kung makakapokus pa siya kung papala rin. Pero actually ako po ayoko kasi magulo nga. Ngayon na iba naman ngayon yung daan, parang umusad yung puno ng saging oh. Dito yan, medyo nahawan kasi dito. Ayan, ito naman ayan, si kuya yan, dami na niyang naaani. May binigay po sa akin si kuya doon na yung saging na green na kinakain, green na siya pero hinog. Ano po, pwede ko nga sanang gawing banana chip. Sabi naman ni kuya, may hinog daw yun. Yun daw po yung kinakain namin nung araw nung bata pa kami na tig-pipisong saging. Kadalasan bibili kami ng lutong ulam no ng tinumis o dinuguan. At yun, bibili rin kami ng saging na ganun. Ayan, medyo malakas yung ulan nung isang araw. Makalawa. Kahapon nga dilim kaya lang hindi dito yata umulan sa gawing Manila. So ayan, may tubig na naman dito. At balak ni kuya, titira daw po siya dito sa bahay kubo. Hindi ko lang po sure kung matutuloy. Tinali na pala mga aso po kasi ni kuya. Nagugutom na, umiiyak. Alapay amo nyo, tuwing tanghali pa kayo papakainin. Diba? Pagka-alaga ni kuya, hindi natitigok. Pag alaga namin, natitigok agad. Ba't kaya? Yan, dito po inani ni kuya yung mga okra. Ang tayog na din, isang buwan na yata ako mula nung hindi nakapunta rito. Ano yan, sitaw? Tanim mo? Tanim ka palang ganyan. Sitaw ba yan, bataw? Bataw. Kabay. Kabay. Kailan mo pa tinanim yan? Kamusta yung upo? Ay, wala na rin yung upo. Bumagsak ka ng mebag eh. Hindi ko yata napansin na nagtanim ka ng ganyan. Tumubo lang dito. Oo, ito yung imported na bayabas oh. Laki to eh. May bunga siya, kaya lang si kuya lang ang umaani niya na yun. Ayun, oh. May bunga siya oh, may kagat. At saka di po ba yung usong Nipah virus ngayon ay nakukuha sa mga kagat ng mga kagat ng paniki po ba yun sa mga mga puno, bunga ng puno yun. May pala ligaw dito oh. Ayan, bukas may maghahawan kung matutuloy si Teng at saka si EJ. Ayan, may pagagawa sana ako kay EJ bukas. So sabi naman ni nanay ay may pagagawa daw siya. Sabi ko sige, mauna na siya. Ayan, pangit na nung talbos natin oh. Sobrang masukal kaya medyo ingat-ingat at baka mamaya aray bukod sa langgam, aray langgam na pula, aray
Bukod sa langgam na pula ay baka may ahas. Aray, sakit ah. Ayan, ito pa yung isang tanim ni Mister. Yung iba kasing mga saging yun kay kuya yun, tsaka ito. So ito kay Mister, tsaka yun nandun. Kung saan na kayo nagtatanim, wala sa ayos. Ngayon pa man ay napapakinabangan. Ba't ang dami yata tumubong alembong? Siguro yung tanim ko noon na ano, na nasabog dyan. Ayan oh. Tignan mo nga itong talong oh, gumugulang na. Dapat talaga maliit lang kinukuha pa eh. Tapos yung nakaraan na niluto ko, manamis-namis yung talong niya. Pero may ani ka ng talong na maanubing, makate. Ba't ganun? Tagain mo na. Ano yung papatay mo na yung pinakapuno niya? Ganon. Ah, ganun pala. Pero muusbong naman yon. Eh, ginagawang gulay yung iba niya na. Ibain mo na dyan. O, diba? O, ngayon, hilahin mo, tsaka mo tagain na. Taga. Dami yan. Pag nahinog yan, pwede mong bigyan yung kapatid mo para isang tingkas. Yan yung nandun ah. Meron doon. Yung hinog, yung pinakakain ko siya kanina. Sarap sana maglaing yun, lalaki ng laing. Buti pa yung mga saging ano, daling pakinabangan. Tutubo ba uli ngayon yan? Uusbong? Ba't yung iba eh, kinakain yan eh. Nag-testing ako magluto eh. Maganit, parang papel. Siguro po may ano lang, yung may ano ba tawag doon? May uri lang ng saging yung pwede. Sinama ko po sa lumpiang sariwa dati no. Sabi ni nung kapatid po ni nanay si tita ni, ba't gano'n eh kami maganit? Alaro nila papel, maganit po yun. Sabi ko hindi, puso ng saging. Piniga-piga ko pa, tapos eh inasinan ko, piniga ko kasi maano po talaga eh. Parang maganit yung ano. Parang ayan mura o ano. Yun o, yung gitna. Umiiyak na yung mga tutay, nahanap na yung amo nila. Gamo lang, hindi kayo mawawala doon. So yan mga kapatid, uwi na muna po kami at ayan, magluluto po muna ako ng pang lunch namin na putsero. Dami oh. Ayan, nakatipid na tayo. Magkano ngayon ang saging pag bumili? Hindi ko alam kung magkano kilo. Yan. Meron din po kasi kaila mister na ganyan. Pagka naman nahinog na, pinaparty-party po yun. Lagi kami may party. So yan. Pwede siyang magparty sa mga kapatid niya. Isa, dalawa, tatlo, apat. Tama, may matitira pa sa amin. Siguro mga tatlo. Yan. Let's go. Ito kayo din itong tanim na okra na to. Ha? Pinatanim lang ata sa mga tao yun. Dapat yung bakuran na rin yung ano na yun eh. Yung masukat na yung saktong ano yan eh. Kasi nagpausad po ng konting space yung ito po yung may-ari nito yung nawasa. Kasi hindi sila kasyada kasi meron pong sumakop ng right of way ito nasakop. So ito baka hanggang dito pa po yan. Yan. Kaya yan sasaraduhan. So yan, pauwi na po kami mga kapudi at magluluto po muna to. Pauwi na tayo mga kapudi. May music na naman. Ayan naman si kuya. Nagbabakal boti. Si Blackie yung nagpapakit sa'yo. Alam niyo po ba yan si Blackie nakatutuwa? Pagka pinapakain namin sila ni Brownie, palaging yung kunyari po, inilagay na namin yung pagkain sa kainan nila. Pinauuna niya lagi yan, ito, matapos kumain. After nito kumain, tsaka po itong si Blackie.
Yan, paparti-partihin na raw po niya yung mga saging. Ilang araw na sa tingin mo yan? Hindi, ilang araw bago mahinog. Ilang araw. Ang saging ba sabi nga ni kuya kahapon. Ito po mga pudi, may putok na siya. Ayan, may mga sira yung iba. Yan kaya gawing banana chip pwede? Ay ano, at least gagawin pagkain. Pagkain pa rin yun. Kaya lang gagastos ka pa ng asukal, maggagasol ka pa. Eh yung hinog, meron ka pang potassium. Dapat ingatan mo mabaksak. Pag may napilas dyan, parang di ba pwede taga-tagain na ganon sa kanya? Yun 1-0. Sa ano yan? Tawag dyan? Turdan. Turdan. Laki. Eh yung lakatan, yung mabango. Michael Kembao, shoutout. Malapit ka lang, bibigyan kita nito. Si Michael Campion na lang daw. Kiambaw. Campion. Sina-shoutout mo ah. Malakas talaga si Sir Michael ah. Ma'am Jowa Del. Ayan, shoutout po kay Ate Jowa Del. Malapit lang si Ma'am Jowa Kay Del. Kuya Noel. Kay Kuya Roy. Ma'am Jocelyn Tinido. Uy, kambal oh. Ma'am Gemma. Kambal oh. Or Ate Gemma. Tapos kay Ma'am Rain. Kay ano pa ba? Simula kasi dito mag-shoutout eh. Ang hirap ng on the spot na shoutout. Madami nung Sir Willie Samonte, Sir Robert Gisena. Bumaksa. Ba't kailangan ganyan? Hugasan? Nasa na. Sir Berhil Santos, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am ano pa ba? Emerciana San Andres, Lourdes Go. Ayan, kay Sir Celso Binanueva, Cisco, ano pa ba? Kay Lali, Ma'am Lali Perer, Ma'am Lali Perer, shoutout po. Marami pa eh. Yung iba, madalang kasi mag-comment dahil siguro nga sa TV nanonood. Smart TV. So ayan, kailangan talaga mag-shoutout na rin ako ng may mga pangalan. Naglilista ko pala yung mga pangalan. Para ano ba yan? Napanood ko sa YouTube, binababad ko ito. Baka yung ano yun, yung hilaw. Parang inuugasan. Baka export ata yun. Ito rin, pang-export. Hindi kasi baka mamaya ako mabulok pa dahil hindi. Ay! Hindi Palitan mo dapat yung gripo na yan. Ayan, dalawa na lang. maliliit na talaga pagtulog. Hindi siguro nakakarawan. O kaya, yan yung umpisa, yun yung umpisa, di ba? Yung dulo, ang umpisa pala yung dulo. Ayun, kasi ang masubong pababa. Kaya naman si Brownie, iniiyak na naman, lagi na sumisipis sa bilang bakura. Sino ba nakikita mo ron? Tingnan niyo to. Oo, sino pa iniiyakan niyo dyan?
Lagi naman silang lumalabas. Yan, ang menu natin ngayon mga kapudi. Ang menu natin ngayon mga kapudi ay putserong manok dahil meron akong gulay galing Baguio. Bigay po ng aking panganay, galing po doon sa Vietnam niya. In-order po yan sa Baguio. At nagdala po dito. So meron po siyang dalang repolyo, red bell pepper, carrots at saka Baguio beans. So may Baguio beans nasa ilalim. Ayan. Ngayon, may nakita akong pechay dito. Palagay ko in-order ni nanay ito kasi mahilig si nanay sa pechay. Kahit igigisa lang siya sa corned beef na nakalata. Ayan. Isa ko ng 2 buong bawang. Kaya 2 buong bawang, naubos na naman ang aking sibuyas dahil nilagay ko lahat kahapon sa sausawan na suka. Bumili po kasi si nanay ng isang malaking supot ng mga fish wrappers. Tapos okay na nga po ako kagabi. Hindi ko na ibinidyo dahil na-ibidyo ko naman po sa inyo yun. So ginawa ko ng suka, dinamihan ko ng maraming sibuyas. Wala na palang natira. Ang ginawa ko ay binawi ko na lang dito sa bawang. 2 buong bawang ginawa ko para igisa yung ating manok. Yan, kailangan natin ng tomato sauce, original style at pork and beans. Mas masarap kung mas maraming pork and beans. Pero si Mr. yung pinabili ko, pwede na yan. At sabi ko, dagdagan niya yung manok na nandito para mas marami. Para sulit naman yung pagluluto. So, pinagkaiba lang ng apritada sa chicken apritada sa chicken puchero ay yung puchero merong pork and beans at saka yung iba naglalagay ng chorizo de balbao. Pero ganun din naman po yung gulay niya, alalang pechay at saka walang repolyo yung apritada. So yan, ito kasi yung pechay, marami binawasan ko siya. Nakita niyo ang daming dumi oh. Putik. Ngayon, brown na yung ating mga bawang, ilalagay ko na yung ating mga manok. Siguro po 2 kilo to. Siyempre po, kung magluluto tayo ng apritadang or puchero ay daminin na natin kasi nga sa mahal ng sangkap. So sabi ko kay Mister, dagdagan na namin yung manok para diretso na hanggang mamaya ang tanghalian at hapunan. Puchero natin mabuto. So wala tayong sibuyas, okay lang naman yung babawi na lang ako sa chicken powder. Alam niyo po ba ang kailangan sa chicken powder ng ibang bansa? Ang napansin ko po ay meron siyang either celery na dry or spring onion siguro. Pero piling ko celery para mabangas. Hindi ko na nabasa yung label niya, tinanggal ko na eh. Basta natin ngayon yung apoy kasi magtutubig na yung pinakamanok natin. Sangkotsa ko lang muna siya bago ko siya lagyan ng chicken powder kasi magsisimula siyang manikit sa kawali o dumikit sa kawali. Once na nalagyan ko siya ng chicken powder. Ito nga na yung sir ay pipirito bahagya. Huwag nakakot kasi parang lalong nagiging cholesterol. Kasi maganda yung pagkakasangkotsan nyo ay ito pwede. Lagyan ko siya ng konting patis. Ayan. Tingin ko mga 1 tablespoon. Tapos itong chicken powder natin. Galing ko ating Gemma at Pepero. Tingin ko po. Mauubos na siya. Oh. Talagang very useful. Lagi ko siyang ginagamit. Ayan. Halo lang tayo ng halo para wag dinito. At nung mapantay yung pagtakot ng patis at saka chicken powder sa mga ngayon lalagyan ko siya ng pamintang durog at laurel. Konti lang kasi ayaw ng mga bata ng paminta. Tapos ito laurel. Yan ang magpapamahal sa ating chicken puchero kasi yung laurel natin galing pa sa Switzerland. At tapasin ko, inaamoy ko siya palagi. Iba yung bangon niya. Iba yung bangon ng laurel ng Switzerland sa laurel natin. At kaya lalong mamahal, yung paminta natin ay galing pa ng
New Jersey, chicken sour cream natin. Diba? Pag naman sa Heros yun, mahal. Ayun, joke lang naman po yun mga kapatid. Ayan. Bisa-bisa tayo. At this time, maglalagay na ako ng konting asin pa para manuot yung medyo alat sa ating chicken at magpalasa. Kasi alam niyo naman na yan ay 45 days na manok. Makabang. Dagdag na natin yung ating original style tomato sauce para masama siyang mabisa o masangkot siya sa ating mga manok. Halo muna tayo para mabisa siya. Medyo low fire lang yung ating halang. Pagkatapos niyan ay isunod na natin tong pork and beef. Kung ako yan, dalawa bibiling ko yan para mas malinamnam. Yan. Para madurog yung beans natin habang lumalambot yung ating manok. Ayan lang natin ganyan. Tapos, a-add ako ng tubig, dalawang ganito. Dalawang lata ng pork and beef para mabanlawan o mahugasan natin to dahil ito may konti pang sarsa. Ayan, isa. Init pa yung tubig. At pangalawa. Ayan, wala siyang rino mga kapudi. Yan ang pinakaiba sa apritada. Sa apritadang manok ay maglalagay ako ng konting rino at konting sugar para maramis-tamis. Pero yung gulay niya halos magkamukha lang. Itataob natin yung mga chicken para yung gawing loob ang makapailalim. Yung mga sari-sariwa pang dugo. Ito. Para magluto muna siyang mauna. Total yung ating mga gulay ay madali lang namang maluto. Medyo huli na natin ilalagay yun. So ayan natin siyang kumulo sa loob ng 10 minutes, takpan po natin yan mga kapatid. Ayan, pulo na siya. Ready na natin takpan at hihinaan ko siya at waiting ako ng 10 minutes. Pero syempre may pahalo-halo yun. Ngayon mga kapudi ay matapos ng 10 minutes ay idadagdag ko na yung ating bell pepper at carrots. Pwede rin naman isama sa sangkutsa yan. Kaya lang ako po ay ganyan lang. Yung Baguio beans po kasi madaling maluto at saka yung ating pechay. Para lumasa na yung ating bell pepper at lumambot na yung ating carrots. Tapos, pwede natin ilagay yung ating pechay sa ibabaw. Yuhuli natin yung ating repolyo at Baguio beans. Takpan natin at hayaan natin siya kumulo sa loob ng 3 minutes. Tama-tama lang para haluin natin at kung hindi magtutong yung ating ilalim na part ng kawali. Takpan lang muna natin. After 3 minutes, check na natin. Kulong-kulo na siya dahil nilakasan ko po yung ating kalan sa apoy. Ayan. Ang gusto ko po sa puchero ay medyo runny. Ngayon, pwede na natin siyang haluin.
Kasi yung pechay medyo matagal maluto po yan. Kaya sinabay ko po yan sa carrots at saka sa bell pepper. Gawin natin para malubog sa sauce. Yan, ang ganda na ng kulay dito ba? Kaya ko lang po siya walang takip. At continue sa high fire. Yan, para tuluyang lumambot yung ating chicken at yung ating mga gulay. Para hindi malamog yung ating gulay at hindi malamog yung mga manok. Kailangan ay tanggalin na takip. Madali lang naman po kasi maluto yung mga manok. Sarap ang tungayan kung may celery. Kaya lang, maganda po yun kung panghandaan na. Alam niyo po ba na puchero ay pwede sa isda, sa baboy, sa baka, at sa seafood. Kahit saan naman yan, pwede. Ang peche na importante yung maluto agad yan kasi medyo matagal yung lumambot compared sa repolyo. So yan po natin siya ulit kumulo sa loob ng 3 minutes at saka ready na natin ilagay yung ating repolyo. Ayan. Uy, after 3 minutes, pwede natin idagdag yung ating repolyo at yung ating bagu beans. So napakadali lang lumambot nito. Kulay na makulay ang ating puchero at yung ating bagu beans. Gawin natin ngayon yung ilalim, baka tinikit. Pag yan, tinanggal na natin sa apoy. Kita nyo, malapot yung ating salsa. So, pwede naman natin ipailalim na yung repolyo. Ating mga manok para tuluyang maluto. Mapit yung sarsa niya. So yun, napansin nyo sa bawat video ko, hindi ko na sinasalin. Try ko itapisin yung maganda presentation kasi nasa reality po. Although maganda talagang tingnan pag presentable. Pero doon po kasi ako lumalagay sa kung saan ako komportable. At saka ayun, nakita nyo yung mga nakarang video ko. Ganun po. So yun po ang tinatawag na scripted. So ngayon, ito po siya. Kaya ako naman siya ulit umulok sa loob ng 2 minutes at ready na ang ating chicken puchero. Ayan, mga kapudi, may bisita ko. Ayan si Nini, miss you. Hello po, mga kapudi. Sabi mo. Ganda lang. Kailan ka mag-aaral? Kailan ka mag-school? Hello ka kay ano? Kay Lola Jing. Lola Jing, hello. Hello, Lola Jing. I love you po. I love you po. Hello po mga kapudi. Hello po, mga kapudi. Ala ka sumpong? Walang sumpong. Dito ka ba matutulog mamayang gabi? Opo. Oh? Hindi ka uuwi? Wow, galing lang bait pala. Kain ka na. Ampalaya. Ayan mga kapudi. Niluto ko na yung dahon naman ngayon ng ampalaya pagkatapos ng bunga. Bumili si Mr. ng mais. Sabi ko, bumili ng kalabasa para mag-o-okay uli ako para doon sa kalahati ng hipon. Kaso ang bili po niya ay mais. Masarap ba? Pwede ako dito na. Mga nen. Maglagay ka na sa lalagyan. Ayan, dito po yung pangalan ko. Nangihingi pa ng mais. Magsya-sharp ulitan na naman ng mais. Ayan. So, ito po yung kapatner. Pritong dalagang bukid. Tapos saging. Tsaka nagbigay si kuya ng okra. Ewan ko sa amin siguro kinuha yan. Tapos, ito yung kaninang umaga. So, hanggang hapunan na po yan yung hotdog na yun. Ginigisa lang.